Si Anderson Barbosa ay nagmula sa siyudad ng Londrina sa Brazil. Siya ay nasa 33 years old nung naganap ang krimen at ikinasal sa kanyang asawa ni si Manami Aramaki na 29 years old naman. Ang mag-asawa ay mayroong 3 taon na anak na babae na si Lily. Sila ay nakatira sa siyudad ng Sakai kung saan ay may mga Brazilian community sa Osaka Prefecture na may layong 310 miles mula sa capital ng Tokyo, Japan. Si Manami ay isang Japanese na nagtatrabaho bilang isang English teacher. Samantalang si Anderson naman ay nagtatrabaho bilang isang waiter sa Londrina bago ito nagdesisyon na lumipat ng Japan. Nanirahan si Anderson ng halos 9 na taon sa Japan kasama ang kanyang asawa. At nangyaring krimen noong August 2022, isang pangyayaring gumulat sa Brazilian community sa Japan. Madaling araw ng August 24, 2022, ang ama ni Manami ay tumawag sa mga pulis dahil sa ilang araw na niyang hindi makontak ang anak pati na rin si Anderson. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang apartment ng mag-asawa, ngunit nakalak ang front door at walang sumasagot. Tumawag ang pulis na bombero na siyang sumira ng glass sa balcony window at pinasok nila ang apartment sa pamamagitan ng kwarto nilang mag-asawa. Noong pagpasok nila, agad nilang nakita ang 29-year-old na si Manami at ang 3 taon nilang gulang anak na si Lily na parehong wala ng buhay. Ayon sa Japanese authorities, ang katawan ng mag-ina ay may mga sugat na dulot ng matalas na bagay, gaya ng blade o posibleng kutsilyo. Di nagtagal nung sinuring apartment ay nakumpirma na ang murder weapon ay kutsilyo. Napag-alaman din na inatake sila ng suspect habang kumakain ng mag-ina at wala na itong pagkakataon pang makatakas. Nakalak ang pintuan at walang indikasyon na pinilit itong buksan. Indikasyon na kung sino man ang gumawa ng krimen ay may access para madali itong makapasok sa apartment. Hindi nakita si Anderson sa apartment. Sinubukan ng mga pulis na alamin ang kinaroroonan niya, ngunit hindi sila naging matagumpay. At dahil doon, siya ang naging prime suspect sa krimen ayon sa mga Japanese authorities. Pina-autopsy ang katawan ni Manami at Lily at doon nalaman na ang krimen ay nangyari sa pagitan ng hapon ng August 20 or umaga ng August 21. Ngunit ayon sa mga pulis, malamang na nangyari ang krimen noong umaga ng August 21 dahil sa may nakalagay pa na pagkain sa lamesa nung natagpuan nila ang mga bangkay. Ayon sa autopsy report, si Manami ay nagtamo ng 10 saksak sa kanyang katawan na tumama sa mga vital organs katulad ng kanyang puso at baga, at may mga sugat pa ito sa mukha. Si Lily naman ay tumamo ng maraming saksak. Base sa kanilang sugat, makikitang gigil ang suspect at ayaw niyang makaligtas pa ang mag-ina. Sa investigasyon, nadiskubre ng mga pulis na umaga ng August 22 tumawag si Anderson sa kanyang trabaho para ipaalam na hindi siya makakapasok dahil sa nahulog ito sa kanyang bisikleta at kinakailangan niyang pumunta sa hospital. Kasunod noon, hapon ng kaparehong araw ay tumawag ulit ito sa trabaho para sabihin na malaki ang naging pinsala sa kanya kaya kinakailangan niya magpahinga muna ng 2 linggo. Gayunpaman ay may access sa mga pulis sa security camera footage sa tindahan kung saan makikita si Anderson na naglalakad ng normal at walang makitang na-injured ito. Ibig sabihin hindi ito na-aksidente sa kanyang bisikleta at sinabi niya lang yon para hindi na ito makapasok sa trabaho. Nalaman din ng mga pulis na sa araw ng krimen ay umalis ng apartment si Anderson dala ang cellphone ng kanyang asawa at nag-send ng ilang messages sa ina ni Manami at nagpanggap na siya si Manami. Sa kanyang mensahe ay sinabi niya sa ina ni Manami na huwag munang pumunta sa kanilang apartment dahil sa magiging busy ito. Ayon sa mga pulis, ginawa yun ni Anderson para magkaroon siya ng sapat na oras para makaalis ng Japan. Umalis si Anderson palabas ng Japan noong gabi ng August 22, kaya nung natagpuan ng mga pulis ang katawan ng kanyang asawa at anak ay wala na siya sa bansa. Sa investigasyon, sumakay ito sa eroplano mula sa Narita International Airport papuntang Brazil. Noong September 2022 ay idinagdag si Anderson sa Interpol's wanted list. At sa mga oras na yon, si Anderson ay nasa Brazil na at nakahire na ng lawyer para sa kanyang depensa. Ayon sa kanyang lawyer na nung pagkarating ni Anderson sa kanilang apartment mula sa trabaho, ay nadatnan niyang wala ng buhay ang kanyang asawa at anak. At ayon sa kanya na nagdesisyon kaagad si Anderson na umalis palabas ng Japan
dahil sa takot at dahil sa alam niyang siyang masisisi sa krimen. November 2022 ay pumunta sa Brazil ang ilang Japanese police para talakayin ang mga detalye ng investigasyon sa Brazilian authorities. Naging wanted si Anderson sa mga Interpol, ngunit hindi muna ito inaresto. Sa mga oras na yon, ang Brazilian Federal Police ay nag-report ng Interpol ang siyang nag-follow up ng kaso, ngunit hindi sila nagbigay ng karagdagang detalye. Ayon sa abogado ni Anderson, hindi tumakas ang kanyang kliyente dahil sa wala namang police investigation ay sinagawa ang Brazilian Federal Police. Sinabi pa ng abogado na si Anderson at ang pamilya nito ay sinaktan, inuusig at pinagbabantaan. Ngunit hindi nagtagal ay kinilalang suspect si Anderson. Humantong ito sa isang kahilingan para sa international legal cooperation mula sa Japanese National Police para mapasakamay ng Brazilian authorities ang kaso. Ang inisyong warrant of arrest kay Anderson sa Japan ay hindi valid sa Brazil dahil sa batas ng bansa. Kaya kinakailangan ng Brazilian Police na mag-issue ng sariling warrant. Sa panahon ng paghahanap kay Anderson ay humingi pa ang mga pulis ng tulong mula sa mga tao na i-report nila kaagad ito kung makita nila. Kahit na mainit na at pinaghahanap na si Anderson, ay aktibo pa rin ito sa kanyang social media. Pagkatapos ng krimen ay maraming taong nag-iwan ng mensahe sa kanyang Facebook at galit sila kay Anderson. Binurayo ni Anderson at nag-off ng kanyang comment section. Sa pamamagitan ng kanyang social media ay kinausap ni Anderson ang isang journalist sa Japan. Sa screenshot ng kanilang convo na na-release sa media ay inamin ni Anderson na pinatay niya ang kanyang asawa, ngunit ginawa niya yon dahil sa pinatay ng kanyang asawa ang kanilang anak. Ayon kay Anderson na basta na lamang siyang hinusgahan ng mga tao kahit hindi pa nila alam ang totoong nangyari. Ayon sa report ng Japanese broadcaster na tinatawag na Fuji, ay sinubukan nilang makapanayam si Anderson ngunit ayaw niyang magsalita. Ngunit ayon sa interview ng isang kaibigan ni Manami, ay sinabi niya nag-iisip na si Manami na makipag-divorce kay Anderson dahil sa hindi siya tinutulungan ni Anderson na mag-alaga ng kanilang anak at madalas silang nag-aaway. Ayon naman sa mga kaibigan ni Anderson, ni minsan na hindi nila nakitaan na masama ang ugali nito at mas lalong hindi sila makapaniwala na kaya niyang pumatay. Sa panahon ng investigasyon sa Brazil, ang mga pulis ay nakatanggap ng impormasyon na si Anderson ay nagtatago sa kanilang bahay sa Irina region. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar, ngunit wala na doon si Anderson. Nagpatuloy ang paghahanap kay Anderson at tumagal yun ng mahabang panahon. Hanggang sa dumating ang July 14, 2023 at sa wakas ay natagpuan ito at naaresto. Nung araw na yun ay papunta ito sa tindahan kasamang isa pang lalaki nung nilapitan ito ng mga pulis sa syudad ng San Paulo. Agad na sinabi ni Anderson sa mga pulis na hindi siya tatakas. Inaantay lang niya ang tamang pagkakataon para sumuko. Nadiskubre ng mga pulis na nagtatago ito sa isang apartment kasama ang isang lalaki. Sa loob ng apartment ay makikitang nasa kahon pa ang mga gamit ni Anderson at nagpapakita na balak na naman itong lumipat sa panibagong apartment. Iba na ang itsura ni Anderson nung inaresto ito. Ibang-iba sa mga litratong ipinakalat sa publiko bago pa ito mahuli. Ang kabuuan ng pag-aresto kay Anderson ay nai-record at nai-broadcast ng Japanese media. Sa report ay pinakita na pinalibutan ng sasakyan kung saan nakasakay si Anderson ng mga sasakyan ng Federal Police. Pinababa siya ng sasakyan at pinalagay ang parehong kamay sa likod ng kanyang ulo at tumayo na nakaharap sa pader. Kasunod noon ay pinusasan siya at dinala ng mga pulis. Sa salaysay ni Anderson, sinabi niyang napakabrutal na ginawa ng mga pulis sa kanya at tinutukan daw siya ng baril. Matapos niyang ma-detain sa San Paulo ay dinala si Anderson sa Curitiba kung saan siya ay kinulong sa detention center habang inihahanda ang criminal proceedings. Sumailalim siya sa custody hearing noong July 15. Ayon sa kanyang abogado ay inosente pa si Anderson hanggang sa ma-prove na siya ay guilty. Ayon naman sa Japanese authorities, ang motibo ni Anderson sa pagpatay ay dahil sa gusto na ni Manami na makipaghiwalay sa kanya at makipag-divorce dahil sa nananakit si Anderson. At natatakot si Anderson na mawala ng visa sa Japan kung saan siya ay nanatili sa loob ng 9 na taon. Ang Public Prosecutor's Office ay humiling na mananatili si Anderson sa preventive detention dahil sa kailangan nilang isaalang-alang ang pagtakas niya mula sa Japan at nagtago sa Brazil. At ayon sa korte ay mapanganib ang pag-uugali ni Anderson.
Ang publiko ay humiling sa Public Prosecutor's Office na pakinggan nila ang lahat ng witnesses at ilabas ang lahat ng posibleng ebidensya. Ipinasa ng Japanese authorities ang lahat ng investigation inquiries sa mga pulis ng Brazil. Kasama na doon ang chronological order nung nangyaring krimen. Ang cellphone na kinuha niya kay Manami magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Inilibing ang mag-ina nung katapusan ng August 2022 na dinaluhan ng ilang kaibigan at pamilya ni Manami at lahat sila ay galit na galit sa nangyari. Sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin si Anderson habang nag-aantay ng kanyang paglilitis. Hindi pa malaman kung pagkatapos ng kanyang paglilitis ay ibabalik ito sa Japan dahil sa doon nangyaring krimen. Ang malinaw lang na kung makonvict ito sa Brazil ay hindi bababa sa 30 years ang kanyang pagkakakulong. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!